Hello mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Ito po si Ka Eric at makakasama niyo po ko ngayon sa ating video analysis at video talakayan. Sa araw na ito may pag-uusapan po tayo hinggil sa walang humpay o walang tigil na pag-atake at patuloy na demolition job nila Marcos at Romualdez laban kay Vice President Sara Duterte. And this time around, ang ginamit na naman nila itong si The Big Joke Trillanes. No? The Big Joke kasi pinagtatawanan ng taong bayan ang lahat ng kanyang mga ginagawa at mga pinagsasabi ay bunga ng kanyang pag-iimbot, inggit at ang kanyang insecurity laban sa mga Duterte. Lalo na po kay former President Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Diyan nanggagaling ang hugot niya, no? Dahil nga hindi ito makamove on na dinurog ang kanyang political career sa panahon po ng pamamayagpag din ng political leadership ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago ang lahat po sa nais tumulong kay Kaka Eric sa ating People's Advocacy Center, ang Bangon Sambayanan, ipaparehistro na po natin ito sa Securities and Exchange Commission, ang Bangon Sambayanan, para magkaroon po ng partisipasyon ang malawak na mamamayang Pilipino sa ating ginagawa na pagsusulong ng mabuting pamamahala or good governance na lumalaban at naninindigan sa pagtakwil at pagsupil sa korupsyon at pandarambong sa kaban ng bayan at ang pagsulong ng tinatawag na People's Agenda. Ang priority po ng Bangon Sambayanan People's Movement ay maugnayan at mabuo ang network of organizations mula sa hanay po ng mga urban poor, mga manggagawa, mga kababaihan, kabataan, mga magsasaka kung aabutin natin ang kanayunan upang magtuloy-tuloy po na maging participatory ang ating organisasyon na Bangon Sambayanan People's Movement, Good Governance, and People's Agenda Advocacy. Ang ating ginagamit po na GCash line ay kay Langging Rohilda Celis po ang pangalan ng wife ko, 0916-308-7710. You can coordinate with her at you can also send whatever amount that you can voluntarily support. 5 pesos, 10 pesos, okay lang po yon. Titipunin natin yan and then yan po ang ating ginagamit sa mga community meetings, sa mga mobilization and operational expenses ng Bangon Sambayanan. Kaya ang channel na ito, dedicated po ito sa ating Bangon Sambayanan People's Advocacy Center. Okay? So, uulitin ko lang po ang numero 0916-308-7710. Yan po ay GCash line at the same time yan na rin po ang ating coordination line of support. Sa nais naman pong manood at sumubaybay sa ating Ka Eric Celis YouTube channel, nang hindi masyadong maraming advertisement, I was advised by some fellow vloggers, no, na you can also subscribe by way of membership, no. Hindi ko lang po alam kung paano ituro yan technically, pero pwede naman po kayo siguro mag-explore sa mga kasama at kakilala nyo. Minimum of 250 pesos per month. Malaking tulong na rin po yan, although babawasan po yan ng YouTube channel ng kanilang share, pero at least hindi marami pong ads para hindi kayo ma-distract kasi nabubuhay po ang channel natin sa pamamagitan ng mga ads. So membership is also one, bilang sponsorship ninyo, malaking bagay po yan para ang aking advocacy, ang atin pong pinagsasamahan ay hindi ko na rin po madidisturbo kayo, may mga pangangailangan sa operations, pwede din po dyan sa income ng ating YouTube channel. Okay. Mga kababayan, pangalawang pagsasampa ito ng evil forces na tinatawag nilang sarili nila civil society. But they are more of evil society. Kasi nga kasabwat nila ang mga demonyo ng lipunan, kagaya po ng administrasyon ng mandarambong na gobyerno ni Marcos at ni Romualdez. Yun po ang pinoprotektahan ni Trillanes. Yun po ang pinaglilingkuran nila ni Hontiveros.
nagtipon-tipon pa itong ang grupo ni The Big Joke, no? 2 days before ilulunsad nila itong panibagong demolition attack laban kay Vice President Sara Duterte sa Bicol. Ang tawag sa grupo nila HARP. Sila Hontiveros, si Aquino, si Robredo, si Pangilinan. Nandun din po si Lola Laila de Lima, si Shell Jokno, at si Big Joke Trillanes at iba pang mga grupo ng evil forces sa ilalim po ng Akbayan Group. Ito yung mga hilaw na komunista at mga surviving opportunist groups ng Yellow-Pink Alliance. So ang HARP, nagpre-prepare na po sila for 2028. Pero sa pangalan pa lang, ang equivalent ng HARP, kiyaw-kiyaw eh. Harping. Nagngangal-ngal, yun ang HARP, no? Sabi ni TD Bagilat, yung taga-Cordillera nilang kasama sa Yellow-Pink Alliance, sila daw ay instrumento ng musika. Wow, musika ng pagbabago o musika ng pagkalugmok. Mga kababayan, puntahan po natin ito, mag-dedicate po tayo ng isang episode ng video analysis tungkol dito sa early alliance operations na pinaghahandaan na ng Yellow-Pink zombies at mga oportunistang politikong survivor ng lumang politika ng dilaw at pink ang 2028 elections. Napakaaga, no? Mukhang may go signal ito kay Lisa Araneta Marcos at kina Tambaluslos dahil hindi na makakatakbo yan si Tambaluslos eh. Damaged goods, no? Durog na yan si Tambaluslos. Parang ang kinalabasan niya pagkatapos nitong pagkaka-expose nila ng kanyang pinsan na sila ang mga pinunong salaring kriminal o mga masterminds dito sa the crime of the century, 1.4 trillion pesos na pagnanakaw at pangungurakot, pandarambong sa kabanang bayan. Ang kinalabasan ni Tambaluslos sa kanyang presidential ambition ay naging isang bulok na kamatis. Nag-aalingasaw na nabubulok na imbornal. Sorry for the word. Nabubulok sa imbornal ng politika ng pangungurakot. Kaya wala na. They're looking at other options. Kaya itong HARP na kunwari ay ang bago at totoong unit team, yan po ang substitute sa evil forces na ginagawa at gagawin nila Marcos for 2028 sakaling mag-survive itong gobyernong bulok ni Marcos before 2028 ay aabutin niya ang electoral period. So may nakahanda silang tinatawag na reserve backup. Anyway, the Big Joke man, Trillanes, is part of the evil society, no? Ang kanyang alyansa ay alyansa. Yan po ang parallel alliance ni Marcos at Romualdez na ginagamit sa political demolition attack at pananabotahe laban po sa good governance programs at political leadership ng Duterte brand of leadership. Na ang tinatarget ay ang pagdurog kay former President Duterte, kay Vice President Sara Duterte, at sa lahat ng mga naka-align sa Duterte political camp. Okay. So ang evil society nila ay kinabibilangan nila Hontiveros. Ito po yung itinurong tanim witness o witness manipulator sa mga hearing niya at mahilig magsinungaling according to the revelations ng mga bumaliktad at mga nagturo sa kanya, nag-reveal na mga witnesses kagaya ni alias Rene. Pangalawa, ito naman pong kasama nila maliban kay Hontiveros, si The Big Joke Trillanes, no? Si Boy Tartar. Yung si Boy Tartar, yung BFF boyfriend ni Risa Hontiveros. Boyfriend. Lalaking kaibigan. Kaya boyfriend. Si Boy Tartar, ito yung pinagtampuhan ng toothbrush, no? Si Ronald Lamas. Kasama dyan sila Trillanes, De Lima, Jokno, Pangilinan, Bam Aquino. Ngayon, binubuhay nilang alliance with Leni Robredo. Okay? Iyan po ang mga grupo ng nagpapakilalang civil society. But they are not civil society, they are evil society. Sapagkat nagtotolerate sila ng terorismo, nakikipagsabwatan sila sa mga kurakot at mandarambong na politiko,
at ginagamit sila sa political demolition job ng administrasyong bulok at magnanakaw ni Marcos at Romualdez. At ang pang-apat, tinotolerate nila ang mga drug syndicate, kasabwat nila mga drug lords at mga kriminal, at ang pinakamalala ay sila din po ang pasimuno ng mga kabulukang tradisyon sa politika sa Pilipinas. Kaya itong si Big Joke Trillanes ay nagsampa ng panibagong kaso daw o reklamo ng plunder laban kay Vice President Sara Duterte. At ang sinasabi niya, tungkol naman ito hindi naman sa 125 million pesos na confidential fund na paulit-ulit nilang kinakalkal, subalit walang ebidensyang magpapatunay na ninakaw ni Sara Duterte ang naturang pundo, sapagkat yan ay cleared at mayroong unmodified findings mula sa Commission on Audit at wala pong violations. According to COA, na siya ang state auditor, ito yung authorized by the Constitution na magsagawa ng audit and accountability check tungkol sa paggamit ng mga pundo ng gobyerno sa lahat ng opisina, ng sangay ng gobyerno, mapa-judiciary, mapa-legislative, mapa-executive. So wala po, hindi kumagat sa impeachment na yan noon sa Kongreso at even sa Senado, itong 125 million pesos nilang atake kay Vice President Sara Duterte. Pero, sabi ni Trillanes, iba ito. Sabi ni Joke, the Big Joke Man, Trillanes, the Big Joke. Ito ay iba sapagkat tungkol ito sa DepEd, sa Department of Education, nung si Sara Duterte daw ay concurrent Department of Education Secretary. Aba, mga kababayan, mukhang lumalabas tuloy na walang humpay talaga ang pangangalkal nila ng kung ano-anong maitapon nilang putik laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po ang nais nating i-point out. Both the office of the Vice President and during the tenure of Vice President Sara Duterte sa Department of Education, nakakuha po siya sa loob ng 3 taon ng tinatawag na unmodified report and COA evaluation. Ibig sabihin po ng unmodified, walang nakita na anomalya, walang disallowance, walang notice of violations sa audit standards and category. Yan pong ibig sabihin yan, malinis, in short. So saan naggagaling ang hugot ni Trillanes? Na papaniwalain niya ang taong bayan, ipipilit niya sa ombudsman. Sa bagay, kaalyado nila yan si Boying Rimulya, lalo na sa all-out attack versus the Duterte. No, kahit ombudsman yan, bata-bata pa rin yan ni Marcos at barkada ni Romualdez yan. At the same time, kaalyado na ngayon nitong mga hilaw na komunista, nitong evil society, at even ng CPP, NPA, NDF, Urban Operatives, nakakalangoy sila dyan. Kasi nga protektado at alyansa sila ni Marcos. Okay. So wala pong paghuhugutan ng totoo at solid na pagmumulan ng kanyang ebidensya itong si The Big Joke Trillanes. Dahil guni-guni niya lang ang sinasabi niyang nandambong at nandurubo si Sara Duterte sa mga pondo sa Department of Education, dahil may confidential fund din doon, ang sinasabi niya, at mayroon ding confidential fund sa Office of the Vice President. Hindi siya makalusot. May Commission on Audit report, unmodified, 3 consecutive audit report ng COA po ito, mga kababayan. Ngayon, maliban po dyan na ang purpose nito ay harassment at pangbubuli laban kay Vice President Sara Duterte at pagpapakita na may pinatutunguhan din at may katuturan naman at may silbi ang milyon-milyon na pinupundo sa kanila or baka bilyon na nga dito sa grupo nila de Lima, Jokno, Trillanes, Hontiveros at si Boy Tartar Ronald Lamas na boyfriend ni Risa Hontiveros, boyfriend, lalaking kaibigan. Yun ba? Di ba? Tama po.
Hindi FUBU hindi ko alam anong meaning lang FUBU. FUBU. Kayo na po ang magbigay ng research equivalent para sa FUBU. Kung si Congressman Ching Paras pa itong hambog na nagpapakilala sa sarili niya na political analyst daw siya, a face that even a mother couldn't afford to laugh. Grabe bira ni Congressman Jing Paras. At kung biro lang yun at si dating commissioner ng COMELEC, Bing Guanzon pa, ang tawag niya, kahit sa mundo ng mga bakla, hindi papasa daw itong si Ronald Lamas, no. Hindi naman ito biro lang po 'yon. We're not sexualizing yung ganong mga punto. Pero sarcasm is the best medicine and antidote para po dito sa mga arrogante at hambog na mga demolition operators na pinupunduhan nila Marcos at Romualdez, kagaya nitong ni Ronald Lamas. Okay. So, una sa lahat, ang layunin po talaga ni The Big Joke Trillanes dito ay magpapansin. Para hindi ka makalimutan, you create scenario, propaganda. Para ikaw ay mapag-usapan sa media at ikaw ay mabigyang atensyon. So, ang plunder case niya na ito ay KSP result ito. Ibig sabihin kulang sa pansin. Nagpapapansin. Pero bistado na siya Booking na siya ng mamamayang Pilipino. Kaya what effect? Kasi nga naghahanda na para sa 2028 prior to this special ops for demolition attack versus the Vice President via the Ombudsman filing of plunder ni Trillanes, nagmeeting nga ang HARP nila, yung kanilang yellow-pink groups, zombies, na doon sa lugar o bahay yata yun ni Mama Leni Robredo. Yun po, doon sila. So pinagplanuhan na nila ito dahil mukhang hindi makakalusot yung unang sampa nila ng plunder. So wala namang ebidensya pero gusto lang magpapansin. Gustong ilihis ang issue mula sa pagkakasangkot at pagkakabunyag ni Marcos Jr. at ni Romualdez na silang patron saints nila. Yan ang pumupundo sa kanila Kaya nga tinatawag ito na political mercenary groups. Pag sinabing political mercenary groups, binabayaran, pinupunduhan. At alam natin na nanggagaling yan sa pinagnanakaw na mga pundo na ginawang ghost projects sa flood control, mga ayuda at iba pang insertions na pinagkakitaan nila Marcos at Romualdez at itong grupo ng Evil Society ng Yellow Pink Zombies. They shared with the loot, nakipagsalo sa pinagnakawan at pinagdurubuhan na mga pundong ito dahil pakinabang din sila. At mayroon ding insertions itong si Ontiveros na ito na itinuro na hindi niya may paliwanag, nagmamaktol-maktulan lang sa Senado, nag-aarti-artihan At pangalawa, kasama din po nila dito ang komunistang teroristang grupo na nakinabang sa nakawan at durubuhan na nagaganap sa ilalim ni Marcos at Romualdez. Itong mga CPP, NPA, NDF, party list groups at mga urban operators nila na sumasahod ang palad mula po sa durubo funds o dinambong na pera ng mamamayan na pinapakinabangan nitong mga komunistang teroristang grupo at na mga hilaw na komunista at kaalyado nila. So dalawang parallel alliances yan na mga parehong civil society ang tawag nila o mga people's organization. Pero sa totoo lang, political mercenary groups po sila. Binabayaran, pinupunduhan at ginagamit na panglatigo at pangbuldog attack laban sa Duterte political camp. Ngayon, isa pa po sa hindi natin makakalimutan dito sa hakbang ni Trillanes, maliban na ito ay KSP, ito ay sabotahe sa political situation right now upang kunwari may mapag-usapang iba, i-deflect at i-shift, ipaling nila at ilipat kunwari ang atake at pananagutan at paniningil kay Sara Duterte at sa mga Duterte. Yun pong purpose nito. Pangatlo, nais nilang i-test, nais nilang subukan kung kayang i-stretch ang powers and authority of the Ombudsman sapagkat ang Ombudsman po, hindi niya sakop
ang mga impeachable officials para imbestigahan at kasuhan. Pag sinabing impeachable officers or impeachable officials, they can only be removed by way of resignation, death in office, or permanent incapacity and impeachment. So sino-sino po itong mga kailangan ma-remove mo sa kanilang tungkulin at sa kanilang posisyon at otoridad sa pamamagitan ng impeachment? Number 1, the President. Number 2, the Vice President. Number 3, mga Supreme Court Justices, not the Regional Trial Court, not the Municipal Trial Court Judges. Okay? So, Presidente, Vice President, Chief Justice ng Supreme Court at mga Justices ng Korte Suprema. Sino pa? COMELEC Chairman at COMELEC Commissioners. Sino pa? Commission on Audit, Civil Service Commission, at ganon din po ang Ombudsman, ang nakaupong Ombudsman. They can only be removed by way of, according to the Constitution, kapag nag-resign sila. Kapag sila po ay namatay sa kanilang opisina or sa kanilang termino, during their term namatay, during their incumbency in term of office. So, resignation at death. Yung pangatlo, permanent incapacity. Yung pang-apat, impeachment. Yun, Presidente, Vice President, Supreme Court Chief Justice and the Justices of the Supreme Court, Commission on Audit, Chairman and then Commissioners, Chairman ng COMELEC at COMELEC Commissioners, and then Ombudsman. So, hindi sakop ng Ombudsman ang paglilitis o ang paghahanda ng kaso at lilitisin sa Sandigan Bayan ang Presidente, Vice President, and the rest of the impeachable officials. Dapat dumaan ka sa impeachment proceedings. Kung may reklamo ka laban sa Presidente at Vice President at hindi siya nagre-resign at hindi rin ito umaalis sa kapangyarihan, hindi pa siya namamatay sa kapangyarihan habang nandyan siya at hindi rin siya rendered incapacitated permanently, the only way is to apply through the impeachment mechanism and process to remove. So, ito po ay isang malaking question kay Boying Rimulya. Kung ipagpapatuloy ba nila ito, sapagkat ang ombudsman ay walang otoridad na mag-prosecute against impeachable officers. You have to go through the course of impeachment. At kapag na-remove sila sa impeachment court sa Senado at sila ay na-convict doon, the ombudsman can proceed with filing of cases. Graft yan o plunder or other criminal cases na sakop ng ombudsman, pwede ka mag-proceed kung mapa-impeach mo na sila at mapatanggal doon sa impeachment court. Dadaan yan sa proseso na yan. So itong kay Big Joke Trillanes, pangaharas lang ito. And itong grupo ng Evil Society, yung unang nagsampa ng impeachment complaint, grupo din nila yon Nila Hontiveros at nila The Big Joke Trillanes. Mga may pari pa sila, itong si pestering priest Robert Reyes at yung adiktos na pari na si Flavie Villanueva. Yun po mga grupo din nila, yun pati si The Lapdog Shelo Magno. So, dapat po maintindihan ng taong bayan na ito pong impeachment complaints, ang plunder cases na ito versus Vice President Sara Duterte, who happens to be an impeachable officer, an impeachable official, should have been thrown out in the window and directly into the trash can ni Rimulya sapagkat hindi nila, lack of jurisdiction po nila yan. If the effect is to convict and remove from office. Kasi pag kinonvict mo yan, o nanalo ka sa kaso, impeachable official yan They cannot be removed unless nag-resign, namatay sa tungkulin niya during the incumbency, at na-render incapacitated permanently by health or medical condition or na-impeach. So,
nagbubububuhan ba at nagtatanga-tangahan sila Trillanes at itong civil society or evil society nila? No, they're trying to stretch the limit and test the limit kung hanggang saan po ang pwede nilang iunat upang gamitin at abusuhin ang poder ng ombudsman. Ayan. So, pag-usapan natin yan in the next episode sapagkat this will be a test of authority and constitutional issue ito. Can the ombudsman intervene and file cases and prosecute at the Sandigan Bayan against an impeachable official or impeachable officer? Papayagan ba yan ng korte na mangingialam sila sa direksyon at mandato ng saligang batas? Kung paano tatanggalin sa kapangyarihan at papanagutin ang mga impeachable officers na dapat dumadaan ka sa impeachment proceedings, isang requirement yan. Okay. Magandang pag-usapan yan in the next video analysis natin. Mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at tandaan po natin, ang mamamayang mulat at may mataas na kamalayan ay sambayan ng may lakas ng paninindigan na pwedeng magbuo ng sama-samang pagkilos papunta sa pagbabago. Yan ang ating layunin sa ating channel na ito, mga kababayan. Sa Ka Eric Celis YouTube channel. Please like, share, and promote our videos. Campaign please for our subscription and for our viewers na mas marami po ang ma-access at maaabot ng ating mga video analysis at video talakayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik at pagsuporta. Deeply appreciated po yan ni Ka Eric. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay. Ito po si Ka Eric.